Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ating pong itutuloy ang series na The 7 Essentials, The Second Coming of Christ. So, ating tatalakayin ang talatang 1 John chapter 3, verse 2 to 3. Sabi rito, Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. So, tinatalakay sa sa verse na ito yung second coming or yung pagbabalik muli ng ating Panginoon. Ang sabi rito na tayong mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag or hindi pa natin alam yung magiging kalagayan natin sa huli, ay pagdating daw ng ating Panginoon ay tayo ay magiging kagaya niya. So ayun, pagdating ulit sa second coming ng Panginoon ay magiging kagaya niya tayo. Kasing pure ng katulad ng Jesucristo. So ayun, sa unang katuruan, sa unang teaching, sabi dito, the doctrine of the second coming of Christ. Number 1, Jesus become like us at the first coming so that we can become like Him at the second coming. So si Jesus, nung unang punta niya dito, naging katulad niya tayo. Nagkatawang tao siya. Siya yung nakigaya sa atin. Ginaya yung katauhan natin, ginaya niya kung ano tayo, gano'n. Ginawa ni Jesus yun para sa pagbabalik niya muli, tayo naman ang maging kagaya niya. So, kumbaga, namuhay siya ng pinakita niya kung ano yung tamang pamumuhay dito bilang tao. Pinakita niya kung paano dapat mabuhay ang Kristiyano, ganon. So, nang sa ganon, maging sa pagbalik niya, sa second coming niya, ay maging kagaya niya tayo. Maging katulad niya tayo. So, yun yung purpose ng Panginoon kung bakit siya nagkatawang tao. Naging tao muna siya para ipakita sa atin, para sa susunod na pagbalik niya, tayo naman na maging kagaya niya. So, ayun. So, punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi rito, we will become perfect at the second coming of Christ. So, ayun na nga, ito na nga. Kapag ang Panginoong Jesucristo ay bumalik na muli, kapag nangyari na yung second coming, kapag bumaba ulit ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa, tayo daw ay magiging perfecto na. Tayo ay magiging perfect. Kasing pure ng ating Panginoon. So, pag nangyari yung muli niyang pagbaba dito sa lupa, no? So, punta tayo sa ikatlong teaching. Ang sabi rito, the hope of the second coming of Christ purify us from a sinful life. So, ayun, tayong mga Kristiyano, dahil nga naniniwala tayo na ang Panginoon ay babalik sa lupa, na ang Panginoon ay na may second coming, na ang Panginoon ay muling bababa dito sa atin, kasama natin. Yun yung rason natin. Yun yung nagiging rason natin para hindi tayo gumawa ng masama, para mamuhay tayo ng walang kasalanan. So yun nga, dahil naniniwala tayo na dadating ulit ang Panginoon, nagiging mabuting tao tayo. Sinusubukan natin maging mabuting tao, di ba? Siyempre, yun naman, mga kasalanan hindi natin maiiwasan, pero yun yung pinakandahilan natin kung bakit pinipilit natin na maging kagaya ng ating Panginoon, na mamuhay ng tapat or nang mamuhay ng mabuti. So, punta tayo sa application. Sabi rito, live as children of God. So, sino bang children? Sino ba ang totoong anak ng ating Diyos Ama, ng ating Panginoon? Siyempre si Jesus. Si Jesus lang ang anak ng Diyos. So, kumbaga tayo parang sabihin na natin inadopt lang tayo or inampon lang tayo ng Ama natin. Pero ang totoo niya lang anak ay si Jesus. So, mamuhay, sabi dito, live as children of God. Mabuhay tayo kagaya ni Jesus. Siyempre nga, dahil siya nga yung anak ng Diyos natin, ayun, siya yung gagayahin natin. Siya yung tinutukoy rito. Na mamuhay tayo, pilitin natin mabuhay na kagaya ni Jesus. Gumawa ng mabuti, wag gumawa ng masama, maging mabuti sa kapwa, ganun. So, punta tayo sa ikalawang application. Sabi rito,
purify ourselves that we are destined for perfection. So, ngayon pa lang daw, dapat ilayo na natin yung ating sarili sa mga kasalanan. So, gawin na nating holy, gawin na nating i-purify na natin yung mga katawan natin. Ilayo na natin sa kasalanan yung katawan natin dahil nga, pag dumating na ang Kristo, pag dumating na ang Panginoong Jesucristo, magiging perfecto na tayo. Kumbaga, nakatadhana tayo maging perfecto eh. So, dapat ngayon pa lang, umaasa na tayo na perfecto. Kumbaga, namumuhay na tayo ng walang kasalanan or namumuhay na tayo ng hindi gumagawa ng masama. So, ayun. Punta tayo sa ikatlong application. Ang sabi rito, enjoy our fellowship with Jesus in the Spirit now. So, ayun. Dapat ngayon na-enjoy natin na yung mga panahong kinakausap natin ng Panginoon or nakakasama natin ng Panginoon. Kailan ba nangyayari yun? Siyempre, tuwing nagsisimba tayo, tuwing nagde-devotion tayo, tuwing nagbabasa tayo ng Biblia. So, dapat ngayon, ginagawa natin yun nang sa ganun, nakakasama nating magpuri ang Panginoon, nakakasama natin siya, nakakasama natin siya magbasa ng Bible, na magbasa ng salita niya. So, i-enjoy natin yung, kunyari, yung ganitong devotion, maging masaya tayo na pinag-aaralan yung salita ng ating Panginoon. So, ayun, maraming salamat po. Sobrang dami kong natutunan and glory to God.